Masayang bati mga Ophirians. Natutuwa kami dahil nakikita namin na marami na ang namumula tungkol sa mga napapanahong mga isyu. Kami naman ay tuloy-tuloy na maghahatid ng mga kaalaman na kakailanganin ng mga Ophirians sa nalalapit na panahon. Para sa mga new subscribers, welcome po sa ating virtual community. Natapos na natin sa mga nakaraang video ang Gihon River System. Ang parat naman ang ating tatalakayin ngayon. Ang salita pa rin ni Propeta Isaiah ang ating patnubay kung saan sinabi niya sa Isaiah chapter 30 verse 25, "Upon every high mountain are rivers and streams." Sa mga nag-aabang ng Pison River, ipapahuli po natin yan. Kumbaga, magsisimula tayo sa mga appetizers. Saka natin ibibigay ang main course. Magpatuloy na po tayo sa Parat River System. Maraming Bible scholars ang nagsasabi na hindi raw matatagpuan ang Parat dahil walang deskripsyon na binigay ang Biblia. Ngunit hindi po tayo nagpatinag sa mga ganyang pananaw. Noong ginamit natin ang salita ni Propeta Isaiah, nakita natin na ang Parat ang pinakamadaling hanapin dahil ito ay buong buo at tuloy-tuloy ang mga segments na parang train o tren sa Tagalog. Ito ay nanggagaling sa North Pole papunta hanggang South Pole. Simulan natin sa kahulugan ng salitang parat. Ayon sa Abarim Publications, ang parat ay nagmula sa Hebrew word na para na ang ibig sabihin ay be fruitful. Kaya ang ibig sabihin ng salitang parat ay fruitful. Yan lang po ang nag-iisang impormasyon na meron tayo tungkol sa Parat River. Dahil sa kahulugan na be fruitful, ipinagpalagay ng mga Bible scholars na ang Parat ay isang maliit na ilog na nagbibigay ng tubig sa Fertile Crescent. Ang tubig daw ng Parat ang nagbibigay ng masaganang ani. Itinuturo nila ang Tigris River bilang parat at ang Euphrates naman ang Hiddekel. Ngunit yan ay ating tinututulan. Para maintindihan ang rason bakit natin yan tinututulan, gagamit po tayo ng catalyst question. Ano ba ang scope ng creation sa Genesis? Ito ba ay hanggang Middle East lang at karatig lugar na itinuturing na cradle of civilization? Hindi ba ang creation ay isang pandaigdigang event o pangyayari? Malamang, sasang-ayon kayo sa Ophirian heritage o sa aming analysis na sinaklaw ng creation ang buong mundo at hindi lamang ang Middle East at karatig lugar na gaya ng Fertile Crescent. Sa madaling salita, ang mga rivers of Genesis ay sumasaklaw sa pandaigdigang distribution ng tubig at ecological balance. Naniniwala ang Ophirian heritage na ang parat or be fruitful ay tumutukoy sa isang malaking lupain or tawagin nating kontinente na nagsisilbing sanctuary or breeding ground ng mga hayop at halaman.
Ito ay isang tinatawag na Center of Biodiversity. Ang interpretasyon na yan ay ibinase natin sa Biblia. Nasusulat sa Genesis chapter 1. Creation of animals was done on the 5th day. Sa verse 21, mababasa, And Elohim created the great sea monsters and every living creature that creepeth, wherewith the water swarmed after its kind, and every winged fowl after its kind. And Elohim saw that it was good. Verse 22, And Elohim blessed them, saying, Be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. So, kailangan po nating tandaan na ang sinabi sa verse 22 na be fruitful, ang ibig sabihin ay parat. Pagsama-samahin natin ang mga katangian ng parat at simulan natin itong hanapin. Number 1, ayon pa rin kay Prophet Isaiah, ang rivers ay nasa tuktok ng bundok. Number 2, ayon sa kahulugan ng salitang parat, ito ay be fruitful. Kung pagsasamahin ang number 1 and number 2, lumalabas na ang Parat River System ang maghahatid ng masaganang tubig at sustansya sa isang lupain para sa mga halaman, kahoy at mga hayop. On a global scale, ito ay isang malaking jungle na sanctuary ng diverse wildlife. Tanong, saang panig ba ng mundo matatagpuan ang most fruitful wildlife at jungle? Saan ba ang most abundant flora and fauna? Saan ba ang pinakamaraming species ng hayop na hindi mo basta-basta matatagpuan? Sabi sa Bible, ginawa niya ang mga wild beasts. Kung ang iniisip mo ay ang Amazon jungle dahil sa pelikulang Anaconda, hindi ka nagkakamali. Ang fruitfulness ng Amazon jungle ay nauugnay sa Amazon River. Ito ang pinakamalaking ilog sa mundo ayon sa iniluluwa nitong tubig or volume of water discharge. Ngunit, ang Amazon River ay isang discharge lamang, isang drainage. Ang tinutukoy ng Biblia bilang parat ay ang pinagmumula ng tubig at hindi ang drainage or discharge. Diyan nagkamali ang maraming Bible scholars dahil nakapako ang kanilang paningin sa drainage habang binabaliwala ang source. Pero kung si Propeta Isaiah ang tatanungin, ano sa palagay nyo ang isasagot niya? Saan nanggagaling ang tubig na napupunta sa Amazon jungle? Ang ituturo ni Propeta Isaiah na source of water ay ang Andes Mountain Ranges. Ito ay mula sa Hilagang Silangan or northeastern hanggang sa ibabang dulo ng South America. Sa muli, makikita nyo ang kaibahan ng resulta kung ang sinusunod natin ay ang biblical context. Ang Andes Mountain ay bahagi lamang ng geological structure ng parat na makikita sa ibabaw ng lupa or terrain. Ngunit, kung papansinin natin, ang geological structure ay hindi natatapos sa South America. Sa mga may alam kung paano gamitin ang Google Earth, subukan niyong titigan mabuti ang buntot ng Andes Mountain na nasa South America. Kapansin-pansin na may bahagi ito na gumapang sa ilalim ng dagat at tumawid papuntang Antarctica. Puntahan naman natin ang hilagang bahagi or itaas ng Andes Mountain Ranges. Mapapansin nyo rin na ang geological formation ay umakyat papuntang Central America, North America, hanggang North Pole kung saan naruroon ang ulo nito. Ngunit, bago natin iwanan ang bahagi o segment na nasa South America, magmuni-muni tayo kung talaga bang tumutugma ito sa criteria bilang parat. Gumamit tayo ng mga catalyst questions ulit. Ang tubig ba ay nanggagaling sa bundok ayon sa turo ni Propeta Isaiah? Yes.
Ang tubig ng buong South America at Amazon Basin ay nanggagaling sa Andes Mountain Ranges. Ang Andes Mountain ba ay isang water delivery system? Yes. Kung walang Andes Mountain, mamamatay ang Amazon jungle. Katunayan, ang Andes Mountain Ranges ay hindi lamang tagahatid ng tubig dahil sa tuktok ng Andes Mountain ay matatagpuan ang mga nakaimbak na tubig sa pormang yelo. Ang Andes Mountain River System ba ay naging fruitful? Yes, andyan ang Amazon jungle na hindi maitatanggi bilang isang sanctuary of wildlife and biodiversity ng mundo. Huwag pong malilito. Ang bahagi ng Parat River System na nasa South America ay tinawag nating Andes Mountain Range. Ang geologic formation na ito ay nagmumula sa North Pole pababa hanggang sa South Pole at tinawag na Continental Divides of the Americas. Iwanan na po natin ang bahagi ng South America. Umakyat tayo, sundan natin ang geologic formation. Sa Central America, dinaanan nito ang Guatemala, Southwestern Honduras, West Nicaragua, Costa Rica, and Southern Panama. Sa Mexico area naman, dinaanan nito ang Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Mexico Federal District, Morelos, Puebla, Oaxaca, at Chiapas. Kagaya ng Gihon River System, ang Parat ay may mga subterranean channels din na kagaya ng sistema Sac-Actun na matatagpuan sa Mexico ng Central America. Ang sistema Sac-Actun ang pinakamahabang underground river na may habang 259 kilometers. Sa area naman ng Amerika, United States of America, tumagos ito sa Wyoming kasama ang Yellowstone National Park. Ang Parat sa bahaging ito ay may katangian din na gaya ng sa Gihon. Meron din itong pools and fountains. Marahil, ang pagkakapareho ng kanilang mga katangian ang dahilan kung bakit labis na inilarawan ang Gihon para hindi ito mapagpalit. Sa mga nais ng advanced science studies, iminumungkahi po namin na aralin nyo ang continental drifting theory ni Alfred Wegener kung saan ipinagpalagay niya na ang Africa at South America ay iisa lamang noong panahon ng Pangaea supercontinent. Kapag naintindihan nyo po kasi ang theory, maiintindihan nyo rin bakit magkapareho ang katangian ni Gihon at saka ni Parat. Hindi po namin yan ididetalye dito para maiwasan po ang pagkalito ng marami. We want to keep this simple as much as possible. So, dadaanan natin ang theory ni Wegener pagdating po natin sa creation series. Maglalabas po tayo ng creation series in the future. So, bumalik po tayo. Dumaan din ang Parat sa bahagi ng Colorado kung saan matatagpuan ang pinakamataas na tuktok nito sa North America. Ang Grand Canyon ay bahagi ng Parat System. Paakyat mula sa bahagi ng Colorado, ang bahagi ng Parat ay tinawag na Rocky Mountain. Mula sa Rocky Mountain, dumiretso na ito sa Canada at sinakop ang Waterton Lakes National Park hanggang sa North Pole. Sa pangkalahatan, ang Parat River System ang main source na pinagkukunan ng tubig ng bawat bansa na dinaanan nito. Sa geography, ito ay tinawag na continental divides. Kung hindi susuriin ang papel na ginagampanan ng continental divide sa distribution ng tubig, hindi mo aakalain na ito pala ang Parat ng Genesis. Mula naman sa pananaw ni Propeta Isaiah, ang Parat ay isang river mountain at ito ay isang water tower na nag-iimbak ng tubig sa pormang yelo. Hindi rin nakapagtataka kung bakit hindi na ito gaanong inilarawan sa Biblia
Ito ay sa kadahilanang madali lang itong matukoy kung susundin ang patnubay ni Propeta Isaiah na nakasulat sa Isaiah 30 verse 25. Buo na po ang Parat River System. Sa ating pagbabalik, isusunod naman natin ang Hiddekel. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating mga videos. At sa mga bagong subscribers, welcome po sa ating virtual community of free thinkers. We are one in spirit.